The Word of God is living and effective, able to discern the reflections and thoughts of the heart. Lord, in your strength, the King is glad. Blessed Wednesday in the 20th week in Ordinary Time. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. In today's gospel, ito yung ah, binayaran ni Jesus ang mga nagtrabaho sa vineyard ng pantay-pantay kahit na full 8 hours o 1 hour, 2 hour, 3 hour na paglilingkod lamang ang naibigay nung worker, pantay-pantay ang binigay niya. At syempre, may nagreklamo. Nagreklamo yung nagtrabaho ng 8 hours, full day wage. Pero yung kaparehas nila rin na bayad yung mga 1 oras o 2 oras lang. So bakit siya nagreklamo? Sabi ni Jesus, nagrereklamo ka ba dahil sa parehas? Nag-cheat ba kita? Did I cheat you? Diba sabi? Hindi ako nag-cheat dahil nag-agree ka naman sa magkano ang ibabayad ko sa'yo. Are you envious because I am generous? So tandaan natin, ang huling bahagi ng Ebanghelyo ngayon, according to Saint Matthew, is the last will be first and the first will be last. Napakaganda ng pagninilay ni Father kanina. If I may share, yung Jesus sa panahon natin ay si Jesus. At tayo, pantay-pantay, hindi tayo pwedeng mag-question kung ano ang binigay sa atin. Bakit iba sa binigay sa kanya? Bakit parang mas maganda yung work niya? Bakit parang mas malaki yung sahod niya kaysa sa akin? Ang Diyos ay pantay-pantay ang pagtingin sa ating lahat. Ika nga namin ni June is pantay-pantay tayo, walang favored, walang favorite, kasi si Lord, pantay-pantay ang pagtingin sa atin. Sometimes kasi we measure yung mga nakikita natin sa iba. Akala natin parehas ng measurement ni Lord. Hindi natin alam na kung hindi man tayo pareho sa paningin natin, meron tayong ibang biyaya na natatanggap, biyaya sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga apo. Huwag nating sana yung pagtingin ng Diyos, hindi ganun ang pagtingin. Huwag natin iparehas do sa pagtingin natin kasi kaiba talaga, iba talaga yung Diyos. And sana lang if we can, huwag sana natin questionin yung wisdom ng Panginoong Diyos kasi He's all-knowing, He is everything. And so, dapat mag-focus na lang tayo sa kung meron man tayo. Naalala ko lang, medyo masakit ang loob ko kasi kapag yung tao ay pinapakitaan ka ng hindi maganda, lalo na kung down ka na nga, lalo ka pang ida-down. I am experiencing that, so I am dragging myself every day para gawin ng, alam niyo na, hindi ko na elaborate, pero I just focus on the many blessings. I focus on the positive things para hindi naman sumama ang loob ko. Kasi sa totoo lang, parang napakadaming mga bagay na dapat ipagpasalamat. Yes, marami rin namang problema, maraming hindi maganda, pero para maging maayos ang buhay at mawala ang stress, focus on the blessings, not the problems. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here and right now. Panginoon, ikaw na po ang manguna sa lahat ng aming ginagawa. Without you, we are nothing. We offer everything to you, Lord. All this we pray in your mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. God bless.